na breakup nila Bea Alonso at Dominic Roque ay tila nakamove on na nga ang dalawa sa isa't isa. Bago yan ay naling pa itong si Bea Alonso sa ibang boy. Pero kinalaunan ay tila naghiwalay din ang dalawa. Matapos naman yan ay walang nababalitaan kay Dominic Roque. Ayon pa kay OG Diaz, mukhang mabuti naman ang relasyon nila Dom at Bea Alonso. Pero ngayon ay mukhang nakakamove on na nga rin si Dominic Roque na ayon din kay Bea Alonso ay si Dominic ang tumapos ng kanilang relasyon o na nakipag-break dito. Pero syempre sa ng mga netizen nakipag-break dahil for sure ay hindi na makaya ni Dominic Roque ang nangyayari pa sa kanilang relasyon. Kaya naman tila ang pagbe-break na lang ang naging solusyon. Samantala, nag-viral sa social media nang ma-post ang video ni Dominic Roque with Sue Ramirez na di umano ay nagkikiss sa isa't isa. Ubo na nga ang dalawa. Narito naman ang nasabing naging revelasyon ni Bea Alonso kamakailan lamang matapos mag-post at mag-viral sa social media ang nasabing photo with her new boyfriend daw na say ng mga netizen ay may-ari daw ng medical o Makati Medical Hospital. Walang iba kundi si Jose Flores. Noong nag-update tayo, tinignan natin ang kanyang Instagram, okay pa ito, pero ngayon nga ay naka-private na ang account ng di umano ay rumored BF ni Bea Alonso. Ang nasabi nga pong nobyo o bagong nobyo ni Bea Alonso ay ang may-ari ng Makati Med. Well, nag-research tayo at mukhang ito ay totoo. Kasi narito po ang nasabing history. The medical center was founded by renowned Filipino doctors and businessmen in 1969. The story began in the early 1960s when obstetrician gynecologist Constantino P. Manahan, MD, together with surgeon Jose E. Flores, MD, and cardiologist Mariano M. Alumirong, MD, decided to set up a world-class medical facility in Makati at the time. Makati was just beginning to rise as a bustling residential and commercial center. The Ayala conglomerate was still implementing the initial phase of its plans to transform the Manila suburb into the country's premier business district. The plan required a modern hospital to service the community. To raise funds for the construction, the founders sought doctors and other professionals who shared their dream. They sent an emissary, Attorney Artemio Delfino, to the United States to scout for more investors. On May 31, 1969, the Makati Medical Center formally opened its doors to the public for its founders. It marked the fulfillment of a dream and the culmination of years of hard work and sacrifice to provide world-class healthcare for Filipinos. Si Jose T. Flores din ay pamangkin di umano nitong si Mar Rojas. Kaya naman makikita nyo sa kanyang Instagram naka-follow siya kay Corina Sanchez. Kung may katotohanan nga na siya ang may-ari ng Makati Med, talaga namang secured na kahit naman bilyonaryo na din si Bea Alonso, sana naman daw hindi na makahanap pa ng iba at ito na talaga ang makatuluyan ni Bea. Dahil kahit yata ang mga netizen napapagod na kay Bea. Sayang daw kasi ang panahon. But anyway, it's still Bea's choice. Yan ang ating showbiz snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.